So we are talking about the pattern of the first century church. Yung unang mga mananampalataya. Ang pattern po nila, di ho ba yung 3 P ang ating dinidiscuss? Pattern, principles, and practice. Yung 3 na yon, lagi po doon tayo titingin. Pattern, principles, and practice. Ano ba yung pattern nila? Ano ba yung hulmahan nila? Hulmahan ba tawag doon? Okay? Ano yung molde nila? Tapos, ano po ba yung prinsipyo doon? May prinsipyo behind those patterns. And ano po yung mga ginawa nila, practice or application na ginawa nila. Okay? So, natapos na natin yung lahat ng tatalakayin po natin o tinatalakay ay nagtatapos sa ing. Ing. Verb nga po ito na talagang ginagamit natin. Okay, verb ba yun? Biglang nag-isip no? Mga English teacher dyan, bahala na kayong umunawa ha. I'm not perfect. Okay. Number 1 na tinalakay natin ay being. Ang pagiging. Napakahalaga mga kapatid na kilala natin kung sino tayo as Christians at napakahalaga na as Christians buhay si Jesus sa buhay natin. Nakikita at namumuhay tayo sa kingdom living. Okay, being, tapos ano daw? Sabi ni Lord, waiting. So naghihintay tayo. Pagka ikaw ay Kristiyano mga kapatid, dapat matik na yan, mahaba ang pasensya. Okay, pakisabi sa iyong katabi. Maiksi ba pasensya mo? I-deal mo na yan kay Lord. Yan. Hindi po pwedeng Kristiyano ay maiksi ang pasensya. Yung simpleng lang, kailangan po, we are always waiting. Nung isang beses, naalala ko yung movie na, ano ba yung kay, ang isang movie niya si The Flash. The Flash siya eh. Si Gretch ang nag-introduce doon sa amin yun. Yung Hacksaw ba yun? Hacksaw Ridge, di ba? So, sa isang movie noon, sa isang scene noon, pinapasugod na sila ng commander nila, ayaw nilang sumugod 10 minutes ago. Sabi nila, we're waiting for yung bida because he's praying for us. So, naghihintay sila. Kung isa kang Kristiyano, maghintay ka. And lagi, ipanalangin to. Being, then waiting, and then after the waiting, uniting. Okay? Nagkaisa. Wala na po si Judas. Naisip ko rin, doon sa binasa ni Pastor Tom, di ba si Judas ay nagbigti? Hindi naman pagbibigti ang ikinamatay niya, di po ba? Failed. Nalaglag siya eh. Nahulog yung Kaya nung nahulog daw siya, wasak ang tiyan. Ang kinamatay niya yung pagbagsak, hindi pagbigti. Okay? Unang-una, mali ang pagbigti. Mali talaga yon. Okay? So, pero may mga bagay na hindi pala yun talagang nabigti siya ang ikinamatay niya, kundi nalaglag siya, na wasak yung tiyan niya at So, ayun. Ibang usapan po yon. Waiting and uniting. Nagkaisa sila na palitan si Judas. Okay? Huwag daw maglagay ng mukhang Judas. Okay? So, yun ang ginawa nila. Nagkaroon po sila ng kapalit kay Judas, which is si Matias. Ngayon naman po, ang tatalakayin po natin ay infilling. Infilling. Ano ba ang matututunan natin dito sa infilling? Okay? Dalawa po ito, infilling and testifying. So, ito yung pattern. Sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Acts chapter 2, verse 1 to 4, babasahin po natin, pero teka. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. And everyone present was filled with the Holy Spirit. Amen. Praise God. So, yung pinaka-bold letters po dyan na you filled and then filled with. Yan po ang tatalakayan natin in filling of the Holy Spirit. Let's pray. Panginoon, pangunahan niyo po nawa kami sa umagang ito. Inaanyayahan po namin ang malayang pagkilos ninyo, O Banal na Espiritu, na nasa aming buhay, nasa aming puso, isipan at sa aming katawan. Manguna po kayo sa amin. Mangusap po kayo, O Diyos. At kami po
ay nakahandang sumunod sa inyong kalooban sa aming buhay. Tago niyo po nawa ang inyong abang lingkod, Panginoon, sa inyong likuran, sapagkat ang kahinaan ko, Panginoon, ay maaring maging hadlang sa mensahe ninyo sa amin. Kaya naman, kayo po nawa ang masaksihan namin sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, in feeling, ito po yung ating unang tatalakayin dito. Yung Pentecost po, ibig sabihin ng Pentecost, ika-50 araw, 50th. Di ba ang Panginoong Hesus, nung siya po ay namatay sa krus, kinailangan na po siyang alisin kasi magpa-Passover na. Okay, Pasko. Okay, bago ko po ituloy ito, welcome muna natin ang pagbabalik sa Pilipinas ba o sa... Andiyan si Sister Leonida, tingnan po natin. Sister Leonida, naman, Gumaganda ata ang Sister Leonida. Iba talaga pag in love. Blessing. Bumata daw kayo ng kalahating taon. Yan. Sa hindi po nakakakilala kay Sister Leonida, siya po ay dati na natin kasama rito, pero matagal na po siya sa ibang bansa. Mga ilang taon na rin. From Saudi to Dubai, and to Dubai. So, Dubai pa rin po ba? Dubai? 7 taon? Grabe, no? Okay, sige po. Mamaya po magkwentuhan. Yung pasalubong po, Hindi. Hindi. Matagal na po dito si Ate Leonida. Umuwi lang sa, sa Alfonso Listra. Tama ba? Ifugao po yun. Hey, pero yung mais, umirit pa no? Umirit pa ng mais. Okay? Hindi, joke lang. Naalala ko lang yung usapan nating mais po. Kasi nagtatalim sila ng mais. Okay po, in feeling. So, yung Pentecost, it means 50 years. Ay, 50 years. 50 days. 50 days. Kasi lagi ko nababasa dyan sa kanto. Akala ko nung una, kasi nagda-drive ako, ano kaya yun? Akala ko Jollibee. Ang unang basa ko, Golden Jollibee. Nung natitigan ko, hindi pala Jollibee, Golden Jubilee pala. Ba talaga kapag medyo... So, ang 50 days po, they call it Pentecost. Passover, from the Passover, kaya binaba agad ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay kasi hindi pwedeng abutan siya ng Passover doon. Yun yung sineselebrate nila. Ang Passover po, yung kung saan naganap nung panahon nila Moises nung nasa Israel pa sila. Ngayon, simula nung siya ay buhay na maguli, nung Sunday, after that pagkabuhay na maguli, 50 days po, doon po yung tinagurian na Pentecost, on the day of Pentecost. Ano po nangyari doon? Nung pinag-aralan natin noong nakaraan, sabi po natin sa mensahe ng ating Panginoon, everything will be in God's perfect timing. Lahat ng nangyayari sa atin, it is in God's perfect timing. Kung nandito ka ngayon, perfect timing yan. Kung wala ka ngayon, timing pa rin yun. Pakitas nga po ang kamay ng mga wala dito. Perfect timing yan. Kung meron kang project na hindi mo nakuha, perfect timing yan. Kung may mga bagay na nangyari sa iyo sa buhay na ito ngayon, that is God's perfect timing. Okay? Paulit-ulitin po natin sa isip natin yan na may mga bagay, maraming bagay, lahat ng bagay dito ay nangyayari for a certain reason na ibinigay ng ating Panginoon. May purpose po siya dyan. Everything worked in God's perfect timing. So, kailangan mangyari ito on the day of Pentecost. Itong infilling of the Holy Spirit. Ang tawag nila dito ay the Feast of Harvest. Feast of Harvest, yung Pentecost nila. So, ang mga Israelites po kasi, marami po silang feast, marami silang fiesta. Feast of the Trumpets, Feast of the First Fruit, Feast of Passover, lahat po yan, mga feast nila. Pero hindi naman po sila magarbong magkainan. Hindi kagaya ng piyestahan na ipinamana sa atin ng mga Kastila. Na pagka-piyesta, magarbo talaga. Handa ang patay baboy, patay baka. Pagkatapos ng handaan, patay tayo dyan. Daming utang. Hindi po ba? Yun yung mga handaan naman na piging talaga. Pero sa kanila, hindi naman masyado po dahil more on bread and ibang mga fruits. Okay? So, on the day of Pentecost, which is the Feast of the Harvest, it's exactly 50 days after Jesus' resurrection, may nangyari. May nangyari sa kanila. Noong araw na yun po, sa panahon nila, more than 2,000 years ago,
ang ipinangakong banal na Espiritu po ay dumating at pinalakas po sila. In-empowered sila ng banal na Espiritu. Yun na yung sinasabi ng Panginoong Yesus, do not leave Jerusalem. Huwag muna kayo umalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo, sabi niya, hintayin ninyo ang promise comforter sa inyo. They were filled with the Holy Spirit. Yan sabi diyan sa binasa natin sa verse 4. They were filled with the Holy Spirit. Sa Greek word po ay may tawag dito pleto. Pleto or sa iba naman po ay plero. Okay? Ano pong ibig sabihin ng word na ito sa Greek word? Controlled with. Controlled with. Ibig sabihin, you are being filled by the Holy Spirit. Controlled ka ng Holy Spirit. Di ba tayo? Kaya nga nag-aalanganin tayo dun sa kanta na ano ba yung kanta na yun? Come, Holy Spirit, I need you. Bakit nag-aalangan tayo doon? Kasi nasa atin na ang Holy Spirit eh. Why do we need to ask for Him to come? Nandito na, nasa atin na ang Holy Spirit. Pero maganda kasi yung kanta eh. Ganda-ganda nung kanta, di ba? Kaya parang welcome na lang natin siya dito. Welcome natin sa heart natin. Ngayon, indwelling ang tawag doon. Pag kumilala ka sa Panginoong Yesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ang Banal na Espiritu ay nananahan sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin, mga kapatid. By individual po ito, nananahan ng Banal na Espiritu. Ang tawag doon, indwelling. Now, iba po yung indwelling sa infilling. Pag sinabing you are filled by the Holy Spirit, you are controlled by the Holy Spirit. Kontrolado ka ng Banal na Espiritu, kapatid. So, yung plero means controlled with. Hindi ibig sabihin losing control. Di po ba? Meron mga nagsasabi na napuspos ng Banal na Espiritu pero walang control. Pero walang control. No offense meant, ho. May mga napupuspos ng Banal na Espiritu pero nagpapaikot-ikot, baldog dito, baldog, parang ano tuloy. Iba pong nangyayari. Dapat nasa tamang katinoan pa rin yung isang tao because we are being filled with the Holy Spirit. Okay? Hindi po kagaya ng, kasi ang counterfeit noon, yung mga nagsasabing, sinapian daw siya ng ninyo. Di ba may ganon? Biglang kausap mo, nagbabago na yung So, ang Banal na Espiritu, pag nag-filled, napuspos ka ng Banal na Espiritu, controlled pa rin, nakakausap. Naalala niyo po ba, lalo yung mga kabataan, pag nag-cell group kami dito, at bumababa ang kilos ng Banal na Espiritu, lumalakas ang kilos ng Banal na Espiritu, di ba, grabe naman talaga ang outpouring ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Alam nila po yan. Alam nila Sister Gretchen, nila Sister Anna, sila Pastor Tom. Alam ng mga kabataan na grabe. Pero kapag merong mga times na, tinitignan ko kasi kung paano yung pagkilos eh. Pag may mga times na, siyempre, pag filled ka ng Holy Spirit, sumisigaw ka, umiiyak ka, sinecheck ko pa rin sila. Sinasabihan ko, tinatap ko sa likod, kaya mong kontrolin? Sumasagot naman, yes, Pastor. Sige. Tapos pagka medyo nagugulungan yung iba, tinatanong ko, kaya mong kontrolin? Control mo? Control mo yun. Kasi may masasaktan na iba. Kung hindi kayang kontrolin yun, hindi infilling ang tawag po dun. Kailangan, nakokontrol pa rin tayo. Amen? Kasi ganun ang Banal na Espiritu. Alam mo pa rin ang ginagawa. Hindi natin pwede sabihin na, sensya na, hindi ko kasi alam kung ano nangyari kanina eh. Iba po yun. Okay? Pero gusto ko lang bigyan diin sa inyo na pag may kilos, halimbawa, may worship tayo, at merong something na nangyayari sa isang kapatid natin, at siya ay alam niya na nag-uumapaw siya sa Banal na Espiritu, huwag ninyo pong ibabash. Ibabash. Ba't ganun? Pang netizen ang dating. Huwag ninyo pong iisipan ng masama. Baka sa demonyo na to, huwag po yun, masama po yun. Kasi, pag kilos ang Banal na Espiritu yun, tapos baka sa demonyo na to, kasalanan natin yun sa Holy Spirit. Pamumusong po yun. Okay? So, kapag napapansin natin na may nangyayari sa kanya something, na enjoy niya ito sa biyaya ng ating Panginoon, sabihin nyo lang, praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Sana maranasan ko rin po yun. Yun po yung natin, no? Okay? So, yung plero means controlled with, not losing control. Okay?
ang essence ng word ay ibig sabihin nito simply means to be under the influence or control of. Yung filled, ibig sabihin, you are under the influence of the Holy Spirit. I-compare po natin. Sabi nung pinramis ito sa chapter 1 verse 5 ng Acts, you will be baptized with the Holy Spirit. Ito yung pangako. You will wait, do not leave Jerusalem because you will be baptized with the Holy Spirit. Yun ang sabi, ang pangako. And then in the fulfillment sa chapter 2 verse 4, ang sabi dito, everyone present was filled with the Holy Spirit. Nagbago siya, baptized and then was filled. So, binautismuhan ng Banal na Espiritu and then they were being filled with the Holy Spirit. Eto na nangyari na. Nabautismuhan na sila ng Banal na Espiritu and then pinuspos sila ng Banal na Espiritu that time. When the Holy Spirit arrived, na-submerge po sila. Ibig sabihin, na-dip, na lublob po sila. Ang ibig sabihin kasi ng baptizo, yung baptism means baptizo, to submerge, to immerse, ilubog. Kaya tayo, pag nagbabautismo tayo sa tubig, nilulubog po talaga sa tubig. Kasi yun ang ibig sabihin ng baptizo. Yung inilulubog talaga. So, na-submerge po sila, dipped into, na-soak po sila. So, ibig sabihin, nasakop sila ng Banal na Espiritu, ng presence ni Lord. Nung nabaptize po sila. Nung sinabi po dito, and the whole place, the whole room was filled with the sound. Okay? As the sound filled the entire place, so did the Holy Spirit's presence. Habang naririnig nila yung windstorm, parang parang lakas ng hangin. Habang naririnig nila malakas na hangin sa loob ng room na yon, and so the presence of the Holy Spirit is filling them. Pinupuspos sila ng Holy Spirit. Ganon yung nangyayari sa kanila mga kapatid. Habang naririnig yung sounds, nararamdaman nila na ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay sumasa kanila. So, ibig sabihin yung fulfillment ng sinabi ng ating Panginoong Yesus na pinangako niya ay nagaganap that time. Sa John chapter 14 verse 25 says, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ang pangako, darating sa inyo ang Comforter. Comforter. So, tingnan na natin yung insight dito sa in relation to the description na binigay sa Holy Spirit. Ang isang description sa Holy Spirit ay Comforter. Ang tawag sa Holy Spirit, Encourager and Comforter. Ano ibig sabihin dito pag sinabing Comforter? Sa King James Version kasi, may ginagamit doon na yung Latin words na cum and forter. Na ibig sabihin nun, pag sinabi sa Latin, na yung cum, ibig sabihin, preposition yun, and is translated as with. Pag sinabing cum, with yon. With. And then yung forte means strong or loud. Strong or loud. So, sa music, dahil musician ako, ay hindi pala ako. Dahil meron tayong music, mga batas sa music, pag nakakita po kayo ng F, F ba yun? F? F. Pag may nakita kayong F, ayun ang ibig sabihin po yan, forte. Okay? Forte. Pakisabi niyo po, forte. Oh, hindi po porte, forte. Ang ibig sabihin ng salitang forte is to make loud. Pag nakita nyo po yan, kung kayo po'y kasali sa choir, kasi nung ako, yung choir kasi, nung kabataan ko, hindi nagtutuloy yan pag wala ako. Ako kasi nagbubukas ng pinto dun sa di ba? So walang practice. Yeah. Custodian ako Hindi, naikot kasi kami nila ni Nang Eden. May custodian, tagatago ng pyesa. Pag sinabing forte, to make loud. So pag nakita nyo yun sa pyesa, musical piece, na may F, lalaksan mo yan. Pag kayo'y kumakanta ng SATB, yung boses niyo, soprano, alto, tenor, bass, pag nakita nyo po yan nakatapat na sa inyong nota, ibig sabihin yung boses natin, lalaksan natin. Di ba? So lalaksan. Ano yun dynamic ng music yun. Yung F means, isang F, forte, to make loud or strong. Yung double F, fortissimo,
To make louder. Mas malakas pa. Pag tatlong F, fortissimo. Pag apat na F, fortissimo. Pagka marami ng F, 40 days ka nang malakas. 40 days. Joke lang. Yung tatlo lang yan. Fortissimo. Very loud. So yung salita sa Latin word na comforter, it means with strong. Okay? With loud or strong. So, the English word comforter came from the Latin words comforte, means he is not just one word na magbibigay na comfort sa atin. Ang Holy Spirit, hindi lang siya napunta sa atin para i-comfort ka lang pag malungkot ka, parang discouraged ka, nandiyan ang Holy Spirit to comfort you. Hindi po ganun lang ang dinadala sa atin ng Banal na Espiritu. Hindi lang din siya yung tipong parang lawyer natin na namamagitan sa atin kapag may problema tayo sa ibang mga bagay. He is more than that. He comes with power. He is not only forte or fortissimo. He is fortissimo. Very loud. Ang Holy Spirit, very, very loud or extremely strong. Pag pumunta sa iyo ang Banal na Espiritu, ang ibibigay niya sa iyo ay very strong. Kakaroon ka ng kalakasan. Kakaroon ka ng lakas sa buhay mo. That is the pattern sa first century church. Nung pinangako sa kanila ang Holy Spirit, they were filled by the Holy Spirit. Yun po yung pattern. Yun ang introduction of the Holy Spirit sa buhay nila. So dapat alam po natin, pag may bagay kang hindi mo kayang gawin, tandaan mo kapatid, ang Holy Spirit nasa iyo. Kasama mo ang Holy Spirit. Amen? So kaya mong gawin yan. May lakas ka. Hindi yan lakas na galing sa iyo, kundi lakas na galing sa Banal na Espiritu. Alam niyo po nung nagsisimula ang church, itong My Hope Church. Tandang-tanda ako, kausap ko si Pastor Tim. Sabi niya, kasi sabi ko sa kanya, Pastor, kinakabahan po talaga ako dito sa church. Hindi ko talaga alam kung saan kami makakarating, kung anong gagawin namin. Hindi ko po alam kung kaya ko to Kasi sa totoo, wala po akong ewan ko bakit lagi issue sa akin yun. Sabi ko kasi noon, wala po akong galing Hindi ako matalino. Hindi ako mahusay. Hindi naman ako magaling na preacher. Alam niyo yung sagot niya sa akin? Hindi naman to usapin sa iyo Hindi naman to usapin ng sarili mo. Usapin ito ng gagawin ng Panginoon sa iyo. Ibig sabihin mga kapatid, kung wala kang kakayanan sa buhay, kung sa tingin mo, wala kang abilities and gifts, hindi naman ikaw lang ang kikilos. Our pattern is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is very strong. Huwag nating maliitin ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Huwag nating sabihin, hindi natin kakayanin na isang bagay. If the Holy Spirit is within you, is with you, nasa iyo, ibig sabihin kapatid, yung mga bagay na hindi mo kaya ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Itong hirap ng buhay natin ngayon, mahirap mabuhay, di po ba? Pakisigaw nga ng amen yun talaga nakaka-relate. Mahirap ang buhay? Amen? Mahirap mabuhay, pero buhay pa rin tayo. Amen? Pakisabi sa iyo katabi, uy, buhay ka pa. Lalo tayong mabubuhay at magtatagumpay if the Holy Spirit will fill you. Amen? Amen? So, hindi ito usapin ng sarili lang natin. And then we'll go to the principles. Ano ba yung prinsipyo dito? The infilling or baptism with the Holy Spirit is a prerequisite for any ministry. Tandaan niyo po ito. The baptism and the infilling with the Holy Spirit is a prerequisite for any ministry. Ibig sabihin, pag sinabing prerequisite, hindi ka makakakuha ng English 2 kung hindi mo natapos ang English 1. Di ba? Sa subject siya, may prerequisite kayo, di ba? Ba't ina-enroll mo ang English 2, tapos ka na ba sa English 1? Di pa po. Unahin ko na muna yan. Lampasan ko yung English 1 Hindi po pwede. Unahin mo muna yan. Ibig sabihin, mayroong mga bagay na hindi mo alam sa English 2 kasi hindi mo natutunan sa English 1. Walang ministry ang sino man kung walang infilling and baptism of the Holy Spirit. Yun yung prerequisite. Okay?
So walang ministry kapag walang baptism and infilling of the Holy Spirit. He is our ultimate source of strength. Siya ang ultimate source of strength natin. So, mga kapatid, we do the ministry not through human efforts or cleverness. Hindi tayo nasa ministry dahil magaling tayo. Hindi tayo sa ministry dahil ang dami nating talents or gifts. Hindi naman po yun ang Sino ba yung mga tinawag ng Panginoong Jesucristo? Yung mga nasa Sanhedrin? Hindi, di ba? Mga fishermen. Fishermen na yung mga tinawag niya eh. Sabi nga, ang description niya nga sa kanila, di ba mga mangingisda yan? Mga walang aral yan? Di po ba mga kapatid? Hindi tayo nasa ministry, hindi tayo nasa isang sitwasyon sa buhay natin. Well, ministry kasi, doon nakabase. Pero pagdating sa mundong ito, hindi ka magiging head ng isa kung wala kang diploma, kung wala kang ganito, kung wala kang natapos, kung hindi ka nakagraduate sa Harvard. Harvard, Di ba? Ganun naman sila, Kaya nga, halimbawa, kasama ako speaker sa sa ibang mga events, lalo na po sa sa KABSU. Tinatanong yung aming mga paano ka i-introduce? Di po ba? Kaya pala pag ini-introduce yung iba, sabi, sa totoo lang, pag madidinig mo, sabi parang Reverend Pastor, Reverend Father, Reverend Doctor, ganyan yung mga pakilala nila eh. Kanya-kanya kaming tanong. Pag pinakilala ako Pastor of My Hope Church. Yun lang binibigay ko, Pastor of My Hope Church. Kung alam ko lang na kailangan mo pala ilagay yung mga bagay na yun di sinabi ko, pinakagwapo sa lahat na nandito. Joke lang. Pero, pagka napakilala na kaming gano'n, kasi mga ecumenical lahat, Pag napakilala na kami ng gano'n, sa totoo, ang sarap pala nung bagay na parang wala silang, walang masyadong expectation sa'yo. Walang masyadong ina-expect sa'yo. Kasi hindi ka nabibigay ng title At sa bagay, wala naman ako ibibigay na title. Pagka wala kang binigay na title, wala kang binigay na something na i-introduce sa'yo, walang masyadong expectations. Yung palang maganda ron. Hindi ka ba nakakabahan? Kagaya nung Monday, sumalo ako sa isang pastor nakarating. Maglilid sa flag racing. Nandun kami, sabi ko, ako na lang po. Sige. Wala namang ibang pastor. Kami lang dalawang nakarating. Sabi nung MCC, Kuya Ruben, bishop ka na ba? Bishop ka ba, pastor? Sabi ganun. Hindi po, rook lang. Sabi ko, rook o pone. Sabi ikaw na magsulat. Kasi inilalagay ng iba, may, yung Reb, sabi ko, Reverend po. Monsignor po kasi ako Sabi ko, Monsignor. Yan. Hindi, sabi ko, lang, di sinulat ko, Mot Alcantara. Kasi si Kuya Ruben yun kaibigan ng nanay ko Kilala niya naman ako Mot Alcantara. So, nilagay niya, Pastor Mot. Yan, Pastor Mot. Sa mundo, tinitignan nila yon. Sa church, sa ministry, hindi tayo nasa ministry dahil mataas ang pinag-aralan natin. Hindi tayo nasa ministry dahil matalino tayo. Hindi tayo nasa ministry dahil napakahusay nating manalita. Tandaan niyo po si Moses, ang sabi niya, utal-utal si Moses sa totoo lamang po. Sabi, ako, di nga ako, parang nakipag-FaceTime ka, nakipag-ano ka yung messenger na naglalag. So, we do the ministry not through human efforts or cleverness, but only by His power that we can work the works of God. Pag usapin na ng ministry para kay Lord, we do it by the power of God. Yun ang kailangan natin. A spirit-bereft ministry will never accomplish anything for God.
Ulitin ko po, a spirit bereft. Ibig sabihin, ang isang tao na walang banal na espiritu sa buhay niya will never accomplish anything for God. Hindi talaga tayo makaka-accomplish kay Lord kung wala tayong gabay ng banal na espiritu. Ang isang taong walang gabay ng banal na espiritu is doomed to misery. Pag sinasabi mong Kristiyano ka, kapatid, pero hindi ka na-filled ng Holy Spirit, hindi ka na pupuspos, hindi ka napapatnubayan ng banal na espiritu, your life will go sa kapahamakan. Hindi po ito pananakot, mga kapatid. Pero ito yung katotohanan. Pag sinabi natin Kristiyano tayo at kiniklaim natin salvation na inoffer ng Panginoong Hesukristo, pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo, pag kiniklaim natin yon na meron tayo nun, may salvation na tayo, pero walang evidence of the Holy Spirit sa buhay natin, hindi tayo puspos ang banal na espiritu, then baka ang buhay natin papunta sa impyerno, hindi papunta sa kaharian ng Diyos. Parang nagkiklaim ka kay Ate Gretchen ng pro-life insurance. Wala ka naman binabayad pala. Di ka naman pala naguhulog. Di ba ganun yun? Ano? Pwede ba yun? Di naguhulog pero kiklaim? Ganun din naman sa SSS eh. Di po ba? So, anong dapat natin gawin dyan? Na practice? Submit to the control of the Holy Spirit. Submit tayo sa control ng Holy Spirit sa buhay natin. An effective church requires people who are, ano yan? Number 1, spending quality time with Jesus and learning about His kingdom. Oh, ito po yun ha. Itong 4 na to, babalikan yung being, waiting, uniting. So, as a church, ang usapan natin dito, ito yung practice dapat natin. Let us submit to the control of the Holy Spirit. Pasako po tayo sa banal na espiritu. Una, effective church ang hanap natin. How can we be effective, mga kapatid? Unang-una, spend quality time with Jesus and learn about His kingdom. Nagpe-pray po ba kayo araw-araw? May Bible reading po ba tayo araw-araw? Di po ba? Kailangan natin yun. Minsan mag-fail ka, isang araw, bawi ka sa susunod. Pero yung isang linggo, wala talagang basa, ay delikado tayo nun. Okay? Minsan sa kabisihan, tayo kapag busy. Pag busy, hindi na magawa. Alam niyo yung may time ka na paghiga ka, nung isang araw, sarap ng tulog ko, paghiga ko. Sabi niya, kakain. Parang, hindi ko na. Sabi ko, bukas na ako kakain. Pero may mga times na pagod ako, bukas na ako kakain. Pero ibinabangon yung katawan ko ng aking espiritu ng gutom. Espiritu ng gutom. Pag naririnig ko sila kumakain, bangon na nga ako kahit pagod ako. Mas nananaig yung gutom kaysa sa pagod. Pero kapag ka sa Bible reading, mga kapatid, sa totoo, mas matagal tayong gumagamit ng cellphone kaysa humahawak ng Bible. Amen nga po yung nakaka-relate. Amen. Totoo naman yun eh. Sabi ng isang pastor, sige, gaano katagal ka gumamit ng cellphone? Gaano katagal ka humawak ng Bible? Di po ba? Sa May 23 hanggang June 12, 21 days of prayer and fasting natin. Kung hindi ka pwede mag-fasting ng food, dahil may medicine ka, may maintenance, mag-fasting ka, isama mo sa fasting mo yung gadget, cellphone, or TV, or YouTube. Di po ba? Sama mo sa fasting mo yan. Simula sa araw na ito, May 23. Since hindi naman ako pakakainin ni birthday girl, si Sister Rain. Yan. Dahil prayer and fasting daw kami. So, hindi ako magagamit ng cellphone. Ang gamit mo lang siguro, yung saglit lang. Kasi alam nyo ba, ginagamit natin ang cellphone for communications. Pero most of the time, ginagamit natin yan to entertain us. To entertain us or to make chika-chika. Naks, konyo, no? Make chika-chika to, So, yun. Spend quality time with Jesus and learn about His kingdom. Paano tayo mamumuhay? Number 1 yun, ha? Effective church. Let us practice this. Let us submit to the control of the Holy Spirit. Spend quality time. Secondly, willing to sit still and wait patiently for God's instructions. Let us practice magkaroon ng patience. Pasensya talaga. Sa panahong ito, ubos na ang pasensya ng tao. Kahit sa bakery, wala nang nagtitinda ng pasensya.
Pero tayo mga Kristiyano, lalo na dito ngayon, tayo nakikinig, pati mga kapatid natin sa online. Mga kapatid, dapat may pasensya tayo. Pasensya, no? Dapat may pasensya tayo. Let us wait still. Okay? Sit still and wait patiently for God's instructions. Hanggat hindi mo nalilinawagan sa Panginoon ang instructions niya kung anong gagawin mong detalye, huwag ka munang kumilos. Don't get me wrong, iba po yung katamaran, iba po yung naghihintay lang kay Lord. Ay, tulog-tulog muna tayo, wala pa namang instruction si Lord. Hindi po yun ganun. Okay? Hindi yung tamad-tamad lang. Thirdly, agreeing to unite with fellow believers or leaders. Yun po ang kailangan natin. Let us submit to the control of the Holy Spirit. Sa paanong paraan din, yung practice natin, let us agree. Let us unite with one another. Minsan po, malimit mga kapatid, magkakaiba tayo ng pananaw. Pagkaiba yung pananaw mo sa kapatid natin, huwag mong ipipilit yung pananaw mo sa kanya agad. Linawin ko pagdating sa doctrine, hindi po pwedeng iba-iba tayo dito. Hindi po pwedeng iba-iba tayo. Dapat isa lang yung paniniwala natin dito. Pero halimbawa, sa mga ilang bagay lang, kakainin. Anong kakainin natin? Every week, nag-iisip ang mga kananayan anong papakain sa mga bata. Pagka ganun, sabi nung isa, pansit. Sabi nung isa, spaghetti. Hindi, pansit. Gusto ko hindi po pwede mag-away. Although wala nangyayaring ganun, madali sila nag-uusap. Pero may mga times talaga sa buhay natin na magkaiba yung pananaw natin. Pag ganun, let us unite with one another. Huwag natin i-push maigi yung ating sariling Pwede naman tayong maki-agree muna sa iba. Sige, yan muna. Sa susunod na yung akin. Sasabihin, ay hindi. Yan na muna. Sa susunod na yung sa akin. Hindi, ikaw na muna. Yung idea mo, hindi, hanggang sa mag-away kayo. Sa pagbibigyan. Joke lang yun. Okay? Basta mahalaga magbigayan. O kapatid, yung suggestion mo muna gawin natin. Next time na yung suggestion ko. Tama po ba yun? Amen? So let us unite with one another. Let us unite also with our, agree to unite with fellow believers and agree to unite with our leaders sa church na ito. And fourthly, submitting to the control of the Holy Spirit. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng Banal na Espiritu. When the Holy Spirit is in control, everything is put into order. Tandaan niyo po yan. Kapag ang Banal na Espiritu ang nagkocontrol sa atin, He is in control, kapatid, everything will be in order. Nasa order po dapat yan. Bakit? For God is not a God of disorder, but of peace. Ang Diyos natin, hindi siya Diyos ng disorder. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33 yan. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the meetings of God's holy people. So, kung may kaguluhan, malamang wala ang Banal na Espiritu. Kung may kalituhan, kung walang sistema, walang maayos na nangyayari, malamang Banal na Espiritu wala, hindi active. May mga nagsasabi na, anong gagawin natin? As the Spirit leads. Yung iba, sinasabi nga doon, nung lumalaki ako, habang nagkakaedad ako bilang Kristiyano, lagi na lang ganun, as the Spirit leads. Ibig sabihin, di ko alam eh. Bahala na si Lord kung anong abutin natin. Kaya sera-sera, whatever will be, will be. Iba po yung hindi ka nagplano. Dapat nagpaplano pa rin tayo. Pero, naghihintay naman tayo ng instructions ng Holy Spirit. Amen po ba? Naghihintay tayo ng instructions ng Holy Spirit. So, pag hinintay natin instructions ng Holy Spirit, then we will do what He prompts us to do. Yun ang gagawin natin. Okay? Kaya, nag-uusap din to unite. Kasi di ba, naalala ninyo, yung nangungusap ang Panginoon sa pamagitan din ng mga kapatiran natin. Di ba? Saan ba natin nakita yon? Sa waiting. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng Bible, sa pamagitan ng Holy Spirit, sa pamagitan ng godly men and women, nangungusap sa bawat isa, sa circumstances natin. Okay? So, ganun ang dapat natin gawin. This is not about ecstatic experiences or losing control of oneself. Yung parang nawawala lang tayo sa control natin, bahala na. Sugod lang na sugod. Neither is it
about speaking. Okay? Nung parang, ito yung malaking ano dito, malaking, ang tawag doon, usapin. Pinagtatalunan pa ng mga evangelicals at ng mga Pentecostals. Ayaw na ayaw ng evangelicals yung mga speaking in tongues. Ayaw na ayaw naman ng mga, sa mga Pentecostals naman, okay lang. Pero malimit, ang napapansin ko, no? Ang mas nagagalit yung wala. Yung wala sila nun. Ganyan. Kung yung mga nandun naman, nakakaranas nun, okay lang naman sila eh. Halimbawa, Pentecostal, nag-speaking in tongues, tuloy-tuloy lang naman sila eh. Pero yung mga hindi nakakaranas doon, sila yung nagsasalita. Oh, sa demonyo yan. Hindi naman ganyan ng sa Banal na Espiritu. Sila yung nagsasalita. Kaya mas maganda, kung wala ka ng something, kung hindi mo na-experience yung something, hindi lang ito sa usaping Banal na Espiritu, kahit sa buhay. Kung wala ka ng something, huwag ka na lang magsalita. Dineliver yung refrigerator sa kapitbahay mo. Saglit lang yun, sisira yan. Wala ka nun eh. Kung wala ka, huwag ka magsalita. Lalabas, inggit lang yun. Di po ba? Kaya sabi ko doon sa kapitbahay namin, nung tumambay ako doon, sabi ko, ate, huwag kang sabi ko, ano ba yung sabi ko? Huwag kang patola. Na lahat ng sasabihin sa'yo, papatulan mo. Di ba ganun ang patola? Pag may narinig ka, papatulan mo, patola ka nun. At huwag ka rin magiging ampalaya. Ngumiti siya, napatawa siya. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang bitter. Sabi ko, ang dapat gawin niyo ate, sabi niya, pastor, ano na lang ako? Upo na lang ako, upo. Tama yan ate. Upo ka na lang ng upo. Pag may sinabihan ka, upo. Pinagsabihan ka, upo. O di walang away. Oh, ganun lang. Kung wala kang something, mga kapatid, huwag ka nang magano. Doon nang galing yung sour graping, ng salitang sour graping. Yung kasing isang bear, inaabot niya yung grapes. Naabot niya, hindi niya maabot-abot. Mataas kasi yung paggapang ng grapes. Hindi niya maabot-abot. Ang sabi niya, maasim naman yan. Di po ba? Yung parang pag sour graping, pag hindi mo kasi wala ka nun, parang sabi, hindi maganda yan. Sisira lang yan. Di po ba? Now, yung usapin ng sa Banal na Espiritu, kung yung katabi niyo nakakapag-speaking in tongues, hayaan niyo lang siya. Kung gusto niyo din, pag-pray ninyo. Kung hindi nakapag-speaking in tongues, parehas kayo, okay lang din yan. Ang mahalaga, nakakalapit tayo sa Panginoon, napupuspos tayo ng Banal na Espiritu. Mamaya malalaman pa natin ano yung pinakamahalaga pa dyan pagdating sa usapin ng Banal na Espiritu. Okay? So, ngayon, particularly dito sa Book of Acts, iba ito dun sa sinasabi sa ibang gifts of the Holy Spirit. Yung speaking in tongues. Ito po, speaking in other language ang usapan dito. Speaking in other language sa Acts. Nung naiintindihan sila ng mga tao sa paligid nila, they're speaking in other language. Ganun po yung nangyari. So, nasa na? Before we proceed further, tignan po natin ito. What is the meaning of the Holy Spirit and with fire? Diba? Nung ako'y kabataan pa, may nagpe-pray sa akin na, receive the fire. Nung pastor ako, nagpe-pray din ako doon eh. Receive the fire of the Holy Spirit. Diba? The fire of the Holy Spirit. Ginaganon mo talaga. Pinag-pray mo eh. Kasi parang ang dating, mas effective pag bumagsak. Don't get me wrong, mga kapatid ho. Sa dami ng nakita kong pastors and ministries, minsan, nagtuturo sa amin yung isang professor ng Asian Theological Seminary, si Pastor Doy Castillo. Si Pastor Doy Castillo, kilala siya sa isang napakatalas sa leading ng Holy Spirit. Ang ministry niya po ay deliverance ministry. Siya po ay napaka-sensitive niya sa evil spirit. Tapos meron siya yung pinag-pray na patay, nabuhay. Kaya sabi niya, patawag niyo si bumubuhay ng patay yun, si Pastor Doy Castillo. Papasok siya sa library ng ATS noon as professor, sa masteral masteral class. Pagpasok niya sa library, sa pintuan pa lang po yun. Pag nakiramdam siyang ganon, dadaretso siya sa librarian. Sabi niya, meron ba tayong bagong books na ipinasok dito? Tignan ko po.
check sa ano. Meron po, pastor. Patingnan ko nga. Tingnan niya. Tapos, hindi niya pa nababasa yun. Sabi niya, may something dito, no? May something. Paki-review niyo. Sabi, paki-review niyo yung book. Review. Tapos malalaman niya, kumusta yung review sa book? Sabi, pastor, pinull out po namin. May mga teachings na may halong demonic. Ganun siya katalas. Ngayon, nung nagbi-minister siya sa aming mga pastors, ang tinatanong niya, bago niya ipag-pray, tumutumba ka ba pag pinagpe-pray ka? Pag siya, opo. O siya, maupo ka na. Pagpe-pray kita na nakaupo. Baka walang makasala sa'yo, mabagok pa ulo mo. Ganun po siya. Kaya noon, pag nagtuturo siya sa amin, pwede, ilalapitan ka naman niya. Pag basta humiga ka na lang higa ka na lang. Sige, diyan kita pagpe-pray. Ganun po siya, no? So, ang paniniwala ko talaga noon, mas effective kang nagpe-pray na pastor pag kami tumutumba. Tapos lagi siya sabi, receive the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Ganun. Pero ano nga ba ibig sabihin nun? Kailangan maintindihan natin. Sabi sa Bible, fire, I baptize you with the fire of the Holy Spirit. Yung sinasabi ng iba, di ba? Ngayon, ito po ang sinasabi sa Luke chapter 3, verse 16. Si John the Baptist po nagsasabi dito. Sabi niya, Luke chapter 3, verse 16. I baptize you with water. But someone, and that is Jesus, someone is coming soon who is greater than I am. Sabi ni John the Baptist yun. Binabautismo kayo sa tubig, pero may darating na mas higit pa sa akin, which is the Lord Jesus Christ. So much greater that I'm not even worthy to be His slave and untie the straps of His sandals. Sabi niya, sobrang great niya. Hindi ako karapat-dapat magtanggal man lang ng sandalyas niya or maging slave niya. Anong sinabi ni John the Baptist? He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ito po yung kino-quote kasi. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So, dinescribe dito ni John the Baptist yung dalawang gagawin ng Panginoong Yesus pag dumating siya. Well, actually, nung nag-share siyang ganyan, nandito na namumuhay na ang Panginoong Yesus. Pero at the age of 30, doon nagsimula mag-minister ang Panginoong Yesus. Ito daw ang gagawin ng Panginoong Yesus. Yung positively, let us consider this. On the day of the Pentecost, He will baptize or immerse the believers with the Holy Spirit. Sabi kasi ni John the Baptist yun, He will baptize you. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So positive, ito po yung tama at dapat natin. So, anong gagawin? Binabaptize tayo ng Holy Spirit. Nilulubog tayo sa Holy Spirit. Ini-immerse tayo. Sinusok. Ayoko naman gamitin yung minamarinate para tayong barbecue. Sinusok po tayo. Nilulublob tayo. Naalala niyo yung sinabi ko noong nakaraan na ang meaning kasi noon parang rugs na pag nilubog mo, pag ahon, iba na kulay. Iniiba ng kulay. Ganon dapat tayo. Nagbabago tayo. Yung dati natin, hindi na ngayon. Okay? So yun, ang confusion po ay nangyari doon sa nung sinabing with fire and with fire. So, para maunawaan po natin yan, kailangan after verse 16, mabasa natin yung the following chapter, yung verse 17. He, the Lord Jesus Christ yun, is ready to separate the chaff from the wheat with His winnowing fork. Ano daw ang gagawin? I-ready na daw, isa-separate yung mga ipa sa laman, yung wheat. Anong gamit? Yung tinidor. Hindi naman talaga si Satan ang may si kamatayan ang may dala ng tinidor o si Satan. 'Di ba? Ang picture si Satan daw may buntot tapos may hawak na tinidor. Hindi si Satan 'yun. Ang talaga may hawak ng tinidor, yung pang harvest, ang Panginoong Yesus. Anong gagawin niya? Ihiwalay niya yung mga ipa. Ayan Yun Hiwalay niya yung ipa, yun tignan nyo. Ito yung trigo. Ito yung iba naman, yung mga damo-damo. Hihiwalay niya yun. So ano sabi? He is ready to separate the chaff from the wheat with His winnowing fork. So, then He will clean up the threshing area, gathering the wheat. Gathering the wheat. Lilinisin niya ito. Iipunin niya yung mga wheat. Anong nagsisimbolize ng wheat?
yung mga believers. Lahat ng mananampalataya, igagather niya po. Tapos what will happen? Into his barn, but burning the chaff. Yung mga ipa, yung mga walang laman, yung mga damo, he will burn the chaff. Ang tawag po doon, unbelievers. Unbelievers. Anong gagawin niya? Burning the chaffs with never-ending fire. So, hindi pala dapat na sinasabi, receive the fire of the Holy Spirit. Hindi. Ang nire-receive natin, the Holy Spirit. Ang nagre-receive ng fire, yung unbelievers. Diba sabi nila, pag nagpe-pray daw tayo, mahalaga din ng grammar. Diba sabi nila isa, Lord, Lord, take me to hell. Gumaganon yung iba sa prayer, nag-i-English, pero take me to hell. Mali. Kaya sabi, ano ba yan? Mapupunta pa sa impyerno dahil sa simple grammar. Kaya ako mga kapatid, pag mukhang hindi ko kaya Englishin, tagalogin natin. Di po ba? Alam nyo naman, hindi naman tayo kahusayan sa English. Pag sinabing, Pastor, mahina ka ba sa English? Ang sagot ko agad, who told you? Di ba? Yung fire sa mga unbeliever yun. Ano yun? Kaparusahan yun. Yung spirit sa mga Kristiyano yun. Okay? So, positive yun, baptism of the Holy Spirit sa atin. Ang negative, on His second coming, He will baptize or immerse unbelievers with never-ending fire. Ito yung gagawin. Yun yung negative doon. Ang ibig sabihin ng fire here is not connected with the Holy Spirit. It is about the day of judgment. Sa panahon ng paghuhukom. When those who reject the Messiah, the Lord Jesus Christ, is delivered to hell forever. Doon sila. Doon po sila mapunta. Ito po yung tragic destiny ng mga taong tumatalikod sa Panginoon. Alam niyo po yon? Sige mga kapatid, kung tayo nabubuhay sa mundong ito, pag tayo po, nananatili tayo matigas ulo natin, hindi tayo sumusunod sa banal na Espiritu, sa kalooban ng Panginoon, tatandaan niyo po. Nalimutan ko. Nalimutan ko sasabihin ko. Pero tatandaan ninyo, ang buhay natin hindi dito lang sa mundong ito. May susunod pa tayong buhay. Ano yung buhay na yon? Yung eternal life. Whether it is an eternal life or eternal death, basta yun, it is, mabubuhay tayo sa eternity. Ko-consume natin yung eternity na yon. Tapos ang eternity, wala naman palang katapusan. Di ba? Kung mapunta ka sa impyerno, walang katapusan yun. Nag-enjoy ka dito. Enjoy life. Bisyo dito, bisyo doon. Kalimutan si Lord dito. Gawin ko lahat ng gusto ko. Magpapasaya sa akin. Hindi ako makikinig sa Lord. Hindi ako makikinig sa word niya. Hindi ako makikinig sa magulang ko, sa pastor ko, sa leaders ko, sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ako makikinig. Bahala ako sa buhay ko. Mga kapatid, after your life here, ang kasunod ay paghuhukom. Anong tatanggapin? Eternal fire? Sayang. Kasi hindi lang doon 100 taon ang gugugulin ng isang tao, kundi walang hanggan. Walang katapusan. At ang catch doon, ang matindi doon, hindi ka na pala pwedeng umalis doon. Kung saan ka mapupunta, doon ka na. Hindi ka pwedeng, ayoko dito ang init. Nandun naman tropa ko, Lord, papasukin na, nandyan tropa ko eh. Hindi po pwede yun. Okay? Yun yung tragic destiny. Ngayon, dahil kanya-kanyang buhay tayo, kaya nating hawakan sarili natin, pwede pa tayo magyabang. Pero, mga kapatid, lahat ng katigasan ng ulo natin, kita-kita na lang tayo sa finals. Magsilipan na lang tayo. Kumusta ka dyan? Pero siguraduhin mo, kapatid, ako sisiguraduhin ko din na sa langit tayo mapupunta ho. Dapat, ang ibabaptize sa atin ng Lord, ng Panginoong Yesus, Holy Spirit, hindi fire. Okay? So, be warned, mga kapatid. Dapat mapaalalahanan tayo sa mga bagay na yan. In feeling. Yun yung dapat
pattern, principles, and practice natin. Magpasakop tayo, magpapuspos tayo sa Banal na Espiritu. Kung nasa ministry ka ngayon, it is because of the Holy Spirit. Wala, mahirapan talaga ang ministry kapag walang patnubay ng Banal na Espiritu. And then after this, kung ikaw ay napupuspos ng Banal na Espiritu, what will happen? Ano ba nangyari sa kanila? Nung napuspos sila ng Banal na Espiritu, ito po yung nangyari sa kanila, testifying. Testifying. Pagbabasa kanila ng Holy Spirit, nagkaroon ng nag-testify sila sa labas. Ano nangyari sa kanila? Ito yung pattern. And everyone, sa verse 4 ng chapter 2, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages, as the Holy Spirit gave them this ability. Nung nangyari po ito, nung na-filled na sila ng Holy Spirit, with the Holy Spirit, they began to speak in other language. Nagsasalita sila. Halimbawa, ako'y Tagalog. Nagsasalita ako ng Ilonggo. Ang alam ko lang naman, wag na yung padugay-dugayon pa. Tapos bigla ka naging Ilocano. Diyan ka mawatan. Ganun lang ang alam. Pero sila, hindi one word lang. Sila po, nagsasalita talaga. Nagkukwento, mga kapatid. They began to speak in other language. In feeling, mga kapatid, note, tandaan natin, in feeling resulted to speaking with boldness. Pag napuspos ka ng Banal Espiritu, ang magiging resulta nito ay katapangan. Pag di ka marunong mag-share ng gospel, pero pag napuspos ka ng Banal Espiritu, tatapang ka. Tatapang ka magsalita. Sa verse 11 sabi dito, and we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done. Ano ang sabi ng mga tao? Yung mga tao nagsasabi nito eh. We all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done. Tingnan po natin, note natin yan. Yung content ng kanilang sinasabi ay ang mga wonderful things that God has done. Mga wonderful things na ginawa ng Panginoon sa kanila. Historically po, mga kapatid, ang mga Hudyo po, naririnig lang ng mga tao na sumasamba ang mga Hudyo. They praise God on their dialect only. It's either Hebrew or Aramaic. Ang language kasi ng Israel, mga Hudyo, ay Hebreo, Hebrew, or Aramaic. Doon lang, historically speaking, ganun lang sila sumasamba. Yung prayer nila is being done sa dialect nila. So, hindi naman talaga maintindihan. Sabi ni Kuya Jun, no, nasa Cebu daw sila, gusto naman naming sumimba dito. Sisimba daw sila doon. Abay, Bisaya ang sermon, Bisaya ang lahat. Hindi nila maintindihan. Kaya nag-ano na sila sa online. Di po ba? Nung kami nasa Kapampangan. Kaya nung punta kami Pampanga Pampangan tatay ko eh. Naliligaw kami, nahanap namin Florida Blanca. Nagtanong ako, sabi, Kuya. Sabi ko, nalimutan ko na naman, nagkakaano. Sabi ko, Kuya, yung Florida Blanca wala yung Eti. Sabi ni Joan, hindi ba ate ko pong singsing yan sinasabi mo? Sabi ko, kami ngayon lang ang alam ko. Basta nandoon yung Florida Blanca. Sabi niya, hinahanap niyo ba ang Florida Blanca? Sabi nga ganun, wow. Ang ibig ko sabihin, wala kami. Tinuro. Sabi, ayan yung arko. Ayan na yung Florida Blanca. Sabi ko, ay, sus, Ginoo, sabi ko. Biglang nagbago. Ganon Ano ba nangyari sa kanila? Pagka nagpunta ka sa isang dialect lang nila, pang worship nila, dialect nila pang prayer, dialect nila ang pang sermon, ang hirap makaintindi, di ba? Yun ang historical setup nila. So, yung mga Gentiles, yung mga walang paniniwala sa Diyos, hindi nila naiintindihan kung paano sumasamba ang mga Hudyo. Hindi nila naiintindihan paano sambahin ng Panginoon. These believers were testifying, mga kapatid.
Ang mga believers ito, nagtetestify sila about the goodness of God in their lives. Tetestify sila. This passage makes it clear that they did not lose control of themselves. Okay, napansin nyo? Hindi naman nawala ng control sila. They were speaking properly and they were clearly understood by those who were listening. Naiintindihan sila. Nagsasalita sila in other language. Naiintindihan ng mga tao na mga galing sa iba't ibang lugar, naiintindihan kung ano sinasabi nila. They were using languages or glossa, languages, not gibberish speech that no one could understand. Naiintindihan sila. Kaya mga Filipino, isang gift na binigay sa atin ng Banal na Espiritu, pag nagpunta ka sa Germany, natututo kang mag-French. Naligaw. Pansinin niyo mga Pilipino, magpunta ka sa ibang bansa, mas madadalian kung ikaw ang matututo kaysa silang matuto. Di po ba? Gift sa atin yan ng Holy Spirit. Bakit bayang pinili kasi tayo? To share the gospel. Naiintindihan niyo po ba ito mga kapatid? Slight ano lang. Dapat ang gagamitin ng Panginoon to share the gospel, mga Hudyo. Di ba nagkaroon sila ng diaspora? Pinagkalat-kalat sila. Pinersecute sila. Pero mabagal yung evangelization. Tapos, ginamit ng Panginoon ng ang mga Amerikano. Palaganapin ng okay, na-evangelize ang buong mundo, pero mabagal pa rin. Ginamit niya ang mga Chinese. Di ba kalatan Chinese sa buong mundo? Ginamit ng Chinese sa buong mundo. Sa dami nga daw ng Chinese sa buong mundo, magkaisa lang sila at sabay-sabay lumundag sa loob ng 1 minuto, lilindol ng malakas. Ganon daw yung sa dami nila. Pero nung inatupag ng Chinese, di ba nakarating na gospel sa kanila noon pa? Anong inatupag ng Chinese? Business. Tindang taho. Tokwa. Tapos, na-scatter ang mga Bombay, ang mga Indiano. Anong inatupag nila? 5-6. Ngayon mga kapatid, sino yung ini-scatter ng Panginoon? Filipino. Sabi nila, walang lugar sa buong mundo na walang Filipino. Talagang puro Filipino. Pero pagka ang Pilipino ang inatupag pa business, hindi magaganap yung purpose sa atin ni Lord to testify the wonderful things of God. Kailangan ma-share natin yung gospel ni Lord sa ibang bansa. Di po ba? So, yun ang ginagamit sa atin ng Panginoon. And the principle, yung pattern yun, sa testifying. How about the principle? Okay, ang principle, sabi na dito, no testimony, no ministry. Kanina, principle natin sa no infilling of the Holy Spirit, no ministry. Amen po ba? Pag wala kang infilling of the Holy Spirit, mahihirapan ka sa ministry. Ngayon, sa testifying, no testimony, no ministry. Mahirap kasi mag-minister ang isang tao. Let's say, halimbawa ako, pastor. Maniniwala po ba kayo kung ipipreach ko ang Word of God, tapos yung pamumuhay ko hindi maganda? Kaaway ako ng kapitbahay. Halimbawa, kaaway ako ng kapitbahay. Pag nakikita kong pastor pa naman. Di po ba? Paano kung, halimbawa, kayo mismo, nakikinig kayo, galing magsalita. Kung magsalita, galing-galing. Yung asawa naman pinababayaan. Ha? Sa kusina, sabi niya. Sa'yo galing yun, ha? Sa kusina. Hindi, totoo yun, di ba? No testimony, no ministry. Kailangan maging maingat tayo. Kailangan maging maingat tayo sa mga ginagawa natin. Pero alam niyo mga kapatid, kahit gaano tayo kaingat, may mga taong may inis at may inis pa rin sa atin. Hindi na natin sakop yun. Basta ang mahalaga, alam natin na wala tayong ginagawang masama. At alam din naman ibang tao yun. Majority of the people, alam na mabait ka. Alam na pinamumuhay mo yung iyong Kasi meron naman mga tao magsasalita against sa'yo dahil sa inggit lang yun. O kaya may hidden
hidden sama ng loob, hinanakit. Meron talagang ganun. Pero kailangan, ang pamumuhay ng isang tao, kung gusto mo mag-minister sa Panginoon, kung nasa church tayo, di ba, nakarating na ba sa inyo na pagsabihan na ba kayo ng someone? Nag-church ka pa naman, tapos ganyan ugali mo. Napagsabihan na po ba kayo, o mga bata, mga kabataan, mga magulang, napagsabihan na ba kayo ng mga magulang? Simba-simba ka pa? Ganyan ugali mo. Ibig sabihin, wala kang testimony. No testimony, no ministry. Hindi ka magiging effective sa ministry kung wala kang testimony sa buhay. Kailangan may testimony. That is our principle. Principle natin dapat ito. Ito yung ano natin. Ano ba sa Tagalog ang principle? Prinsipyo? Lagi natin sinasabi naman yan. Ito sinasabi ni Coach Ray. If you have no life to show, or testimony, if you have no life to show, you have no right to teach or preach. Wala kang buhay na ipapakita, wala kang karapatang mag-preach. Di po ba? Wala kang buhay na ipapakita, wala kang karapatang mag-teach. Wala kang buhay na ipapakita maayos, wala kang karapatang mag-lead. Di po ba? Kasi, pwede ba naman, sabi ng Panginoong Hesus, can a blind man lead a blind man too? Di po ba? Sabi noon ng isang leader ng isang kulto, yung PBMA. Alam niyo po ba yung PBMA? Yung nando sa, Surigao ba yun? Saan bang yun? Yung nanggagaling, yung naggagamot sila, gumaganon. May dinudukot. Tapos pag gano'n may pako, may tornilyo, may Sputnik, may latigo, may kaserola, may syanse. Ang dami naman ito. Sa tiyan lang yung ginano, no? May dugo-dugo, operation na walang yung may mga singsing silang PBMA. Yung tatay yung nagsimula noon, tapos nang matay yung tatay, pinasa doon sa anak, si Ruben Ecleo Jr. Ngayon siya na naglilid doon. Marami pa rin sila. Pero nakulong siya, di ba? Nakulong siya. Anong kaso? Murder. Murder tsaka rape. Tapos anong sabi niya sa kulungan? Sabi, leader po kayo ng inyong samahan. Bakit po kayong... yun naman ang sinasabi ko sa kanila. Addict pa pala siya. Yun naman sinasabi ko sa kanila. Sundin nila yung tinuturo ko, huwag yung aking ginagawa. Di ba? Sundin daw yung tinuturo, huwag yung ginagawa. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. You should walk your talk. Di ba? Pamuhay. If you have no life to live, if you have no life to show, you have no right to preach. Kaya mga kapatid, mga leaders po natin, at tayo bilang Christians, sinusundan kasi natin first century church pattern, principles, and practice. Aabutin kasi natin yung tagumpay. Aabutin natin yung paglago natin. Aabutin natin yung paghayo natin. Aabutin natin yung expansion natin. Pero bago natin mangyari yan, kailangan tama tayong lahat sa harapan ng Panginoon. Tama yung pamumuhay natin. Bawat individual na nandito ngayon, hindi lamang Pastor Toho, hindi lamang kami ni Pastor Tom. Hindi lang naman mga elders, leaders, and mga head natin. Lahat tayo, pinakabata hanggang pinakabata dito. Pag wala kang buhay, testimony na ipinapakita, walang ministry sa buhay mo. Ibig sabihin, walang Holy Spirit sa'yo. Pag walang Holy Spirit sa'yo, matakot ka na. Baka hindi ka mabaptize ng Holy Spirit, mabaptize ka ng fire. Tama po ba? Kaya sa loob ng bahay pa lang, good testimony na. Sa loob ng bahay, good testimony. Yung mabait sa labas, dapat sa loob mas mabait. Amen? Yung mabait sa labas, dapat sa loob mas mabait. I-handle lang iyong kapatid ng maayos. I-handle lang iyong asawa ng maayos. Nakatingin. Hindi. Kami ni Sisa John, nagkakaintindihan na po kami. Mahal na mahal ko siya, mahal na mahal niya ako. Napakabait ng Habang tumatagal, habang kami tumatanda, lalo po kami nagmamahal. Kaya lang niyang, not testimony, no ministry. These people had something to say about their personal experience with God.
Nung na-fill sila ng Holy Spirit, ang sinasabi na yung personal experience nila with God. Hindi po sila take note hindi po sila nagtuturo pa dyan ng doctrine. Hindi doctrine sinasabi nila. Hindi mga just stories na na-encounter nila sa iba't ibang bagay pa. Ang sinasabi niya yung good news ng encounter nila sa Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na testimony ng pagiging isang Kristiyano ay hindi yung kung yumaman ka ba. Di po ba? Halimbawa, ano ba yung matuturo mong testimony? Matuturo mo lang ba na dati ako mahirap ako, ngayon ang yaman ko na. Hindi ibig sabihin yan, kinakasihan ka ng Diyos. Ang tunay na testimony, dati makasalanan ako, pero ngayon, hindi na ako nagkakasala nung ginagawa ko noon. Hindi tayo perfecto mga kapatid. Pero ibig sabihin, dati lasenggero ako eh. Pero ngayon, hindi na ako nainom ng alak. Dati, adik ako. Ngayon, hindi na. Praise God, binago ako ng Panginoon. Yun yung testimony. Pag ang testimony is about yung naabot mo lang, ngayon, dati wala kaming bahay, ngayon, laki na ng bahay namin. Dati wala kaming sasakyan, ngayon may sasakyan na kami. Kung ang testimony hinahanap para sa Panginoon ay testimony ng ari-arian at naabot sa buhay, laglag ang marami sa atin. Pero praise God, hindi ganun yung hinahanap ng Panginoon. That is not the kind of testimony that we need para magkaroon tayo ng effective at lumalagong ministry. Ang ministry ay ang testimony na hinahanap sa atin ng Panginoon na i-share natin sa iba is that how God changed our lives. Paano ba tayo binago ng Panginoon? Or binago ba talaga tayo? Nakakaya kapag dala-dala natin pagka-Kristiyano natin. Tapos, yung pamumuhay pala natin, hindi pala ayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan, meron akong sinabihan. Pwede ba kitang pagsabihan? Sabi ko, sa chat yon. Pwede ba kitang pagsabihan? Sabi, opo, pastor. Kita ko kasi yung post mo. Sabi ko, hindi maganda. Hindi maganda yung post mo. Tandaan mo, dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon as Christian. Ang sa akin, hindi ko iniisip ko kung makikinig ba siya o hindi. Pag hindi siya nakinig, tapos ang boxing, knockout. Kung hindi ka makikinig, hindi na kita pakikialaman pa. Pag di ka nakinig, hindi kita pakikialaman. Ayaw mo pala eh. Yung sa akin kasi, my concern is that ang tagal ng post yun eh. Umabot na ng ilang araw eh. Nandun pa rin. Malamang wala nagsabi. So ang reply niya, unang reply, pagka kung ganun, chinek ko yung post niya, wala na yung post. Hindi pa siya nakaka-reply. Tapos ang sabi niya sa akin, deleted na po, pastor. Sabi niya, salamat po. Very short yung mga sagot. Sabi niya, salamat po. Ganun lang. Pero at least, sumunod siya. Sumunod. Yang inaalala ko kasi, Kristiyano siya. Wala po dito yun, ho. Baka sino kaya dito? Check ko nga yung mga Facebook ng aking mga kapatid. Wala dito noon. Sa iba po yun, sa ibang church po yun. Sabi ko, anong ginagawa ng pastor nito? Hindi man lang sabihin. Eh syempre, naging malapit din sa akin yung taong yun. Di ba? So, mga kapatid, yung buhay natin. Naalala niyo ba yung paulit-ulit ko sinasabi? Yung kapitbahay ninyo, bago nila basahin ang Book of John, yung Bible, babasahin muna nila yung buhay mo. Pag naengganyo sila sa buhay mo, babasahin na nila ang Bible. Pag na-bless sila sa buhay mo, maaaring sumama sila sa inyo sa church. Si tatay mo rin, katagal-tagal na sinisira ng gospel. Hindi naman sa pagmamayabang, ho. Pero nung mag-asawa na kami ni Joan, doon kami pisan ng ilang buwan sa bahay ni Tatay Muring. Kwento-kwentuhan lang kami, hindi ko ini-invite sa church. Nagpa-church planting kami sa Palangge, pero isang araw sabi niya, mag-church ba kayo? Chart. Yung ganun po. Kayo ba'y pupunta sa chart? Sabi ko, opo. Pwede ba ako sumama? Araw ng linggo yun. Umaga-umaga. Pwede ba ako sumama? Oh, sasama kayo?
Pwede naman po. Sabi ko, kung pwede lang. Sabi, pwede ho. Sige po, magayak po kayo. Magbibisa lang ako kasi naligo na ako na maaga eh. Dahil alam niya man daw niya na hindi naman namin pahihindian. Sumama, simula noon, nakakilala siya sa Panginoon. At ang testimony niya, alam mo yun, sabi niya, ito yung gustong-gusto nung nasira akong asawa. Wasak sira eh. Ito yung gustong-gusto nung nasira akong asawa. Kasi nung nasama na siya sa church, mga ilang linggo na, sabi ko kay Joanne, sabi ko, Mami, napansin mo ba si tatay? Hindi ko na nakikita naninigarilyo. Hindi ko siya nakikita naninigarilyo. Hindi ko na amoy na may sigarilyong puso. Sensitive kasi yung ilong ko eh. Sabi niya, Tay, napansin namin daw ako naman nakapansin nun. Sabi, napansin namin din na kayo naninigarilyo. Sagot ni tatay, tinanggal na ng Panginoon. Tinanggal na yun ng Panginoon. Pero hindi namin pinag-usapan yung sigarilyo na yun. Hindi ko siya sinaway doon. Dahil alam ko, unbeliever siya eh. Pero sumama siya sa church. Pinatanggap namin siya sa Panginoon. Tapos nang wala yung paninigarilyo niya, sabi niya, itong gustong-gusto ng nasira akong asawa. Nang ako ay makasama sa church at mawala yung pagsisigarilyo ko, pag-inom at pagsusugal. Hindi niya nakita yun. Kung buhay lamang siya, nakita niya ngayon yun, tiyak magiging masaya siya. Pero ngayon, masaya na rin ako kasi ang Panginoon ang nagtanggal. Nung tinanong ni Joanne, bakit wala na, hindi na kayo nanigarilyo? Ayaw ng Panginoon. That is the kind of testimony that we need to share. Hindi yung dami mong naabot, hindi yung dami mong nakuwang ari-arian, hindi yung yaman natin. Kung ganun din lang, business po ang inyong i-present. Kung hindi dahil kay Pastor Siomay. May Pastor Siomay kasi noon eh. Yumaman kami dahil, di ba mga ganun? Kung ganun din lang, mga networking ang inyong sasabihin. Pero ang hinahanap natin at hinahanap ng Panginoon sa atin, testimony, a changed life. Meron ka ba nun, kapatid? Pakititigan mo nga ang kapatid mo, katabi mo ngayon. Titigan mo ng nanlilisik. Sabi mo sa kanya, may buhay ka ba na pinako ng Panginoon? Tapos sabihin mo naman, kapatid, ikaw rin. Parang may pang tutuya, Pero, kidding aside, meron po ba tayong ganong kwento ng buhay? They were not talking about doctrine. They're just talking about the simple stories on where they encountered the Lord Jesus Christ. Ang meron lang sila ay yung good news to tell. That's the initial step to evangelization and discipleship. The good news to tell. Kwento ng buhay. Si Elder Tony, kung mapapansin niyo, alam natin lahat ang kwento ng buhay niya. Kabisado niya ang kwento ng buhay niya. Yung sinasabi niya, simula nung nabaril siya, paalis na talaga siya eh. Pa-abroad eh. Parang a night or 2 days before, nabaril siya, naputulan siya ng paa. Pero sabi niya, ang lagi niya sinasabi, kung hindi ako naputulan ng paa, hindi ko makikilala ang Panginoong Yesus. Totoo naman po yun. May dumating na trahedya, pero ang nakikita niyan dumating sa kanya, ang pinakamalagang dumating sa kanya, ayun nakilala niya ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. At hanggang ngayon, kahit sa panahon ng kahirapan at kasaganaan, si Elder Tony at ang kanyang pamilya ay naglilingkod sa ating Panginoon. And that's the kind of testimony that we need to say o tell other people. Wala tayong masasabing yaman, pero kitang-kita naman talaga. Manginginom po siya, by the way. Lasinggero po. Taob ang lahat ng manginginom dyan. Pero binago po siya ng Panginoon. Binago talaga siya ng Panginoon. That's the initial step to evangelization. What should be our practice? Mga kapatid, share your transformation story. Share natin, ano ba yung transformation story natin? Without a powerful testimony of our changed lives, we will have nothing to tell the world. Kung wala kang sasabihin na transformation stories or testimony, wala kang pwedeng sabihin sa mundong ito. All of the others are just pagyayabang. Pagyayabang lang.
Unless you can testify of the changes that has transpired in your personal life, you will have nothing to begin with. Tatandaan po natin. Kaya tayo dito, kung nakikipagkwentuhan tayo sa iba, tandaan natin, huwag tayo makipagyabangan sa kanila. Nang meron tayo, nang naabot natin, nang ari-arian natin. Kahit yung ganda ng meron tayo. Kahit yung gamit o suot natin sa katawan natin, huwag tayo makipagyabang sa kanila. Kung merong ipagyayabang tayo, ipagyabang natin ang Panginoong Yesus. Ano sabi ni Apostol Pablo? What I can boast, I boast for the Lord. Kung may pagyayabang lang siya, si Lord ang ipagyayabang niya sa mundong ito. Lagi si Lord. Si Lord lang lagi. Turo mo si Lord. Kung minsan naman mga kapatid, pag sinare natin yung testimony natin, yung dating buhay natin, huwag tayong masyadong magyabang na kung ano yung nagagawa natin dati. Dati, dami kong babae, kaliwat kanan, grabe yung mga chicks ko. Parang enjoy na enjoy ka sa pagkukwento at parang gusto mong balikan. Dapat ang laman nun, dati, pangit ng pamumuhay ko. Nagpapasa-pasa ako ng relationship. Hinahanap ko kasi yung satisfaction. Pero mali pala, no? Di po ba? Pinilit ko, talagang hanap ako sa drugs, sa liquor, sa gambling, sa sex. I did my best. But I guess that's a kind of testimony, di ba? Hindi yung ipinagmamalaki mo yung, grabe, yumuyo ko sa akin yung mga ano. Kilala ako sa mga beer house dyan. Walang ganun. Ikahiya natin yung mga kasalanan na yun, mga kapatid. If you have not been a good example to others at home, tandaan niyo po ito pakinggan niyo mabuti. Kung hindi ka mabuting example sa ibang tao sa iyong bahay, sa iyong workplace, or elsewhere, o kabataan sa school ninyo, if you are powerless to share the good news of salvation. Wala kang kakayanan o kapangyarihan to share the salvation. Kung sa loob ng bahay, bad testimony. Kung sa kapitbahay, bad testimony. Kung sa workplace mo at sa school, bad testimony. Wala kang kakayanan i-share ang good news of salvation. Mapupulaan lang ang isi-share mo. Because ikaw mismo hindi nakikita sa iyo. As you can see, it was not their cleverness or intelligence. Hindi ginagamit doon ang talino, ang husay, ang galing, ang skills, nor yung educational background nila that attracted people to them. Hindi na-attract yung tao dahil sa mga achievements nila na yon. They were just ordinary men and women who have been empowered by God to speak about the wonderful things of God. Ordinary men. Ordinary men and women. Have been empowered by God to speak about the wonderful things of God. Ordinaryong tao ka ba, kapatid? Yan ang maganda, no? Mula sa pagiging aba, mula sa walang-wala. Alam niyo ba sa Santa Rosa, Laguna, meron dong tinatawag na si Bishop Doming. Affiliated po siya sa AFC. Si Bishop Doming, no read, no write. Hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat. Naging Kristiyano siya. Pero alam niya, tinatawag siya ng Panginoon. Si Pastor Peter Chin, siya yung unang tumawag kay Pastor Peter Chin na pastor. Sabi ni Pastor Peter Chin, I'm not a pastor. Sabi ni Pastor Doming, you are a pastor. Naging pastor, dire-diretso si Pastor Peter Chin. Si Bishop Doming, hindi pa siya pastor, naging Kristiyano siya, nandun yung passion niya basahin ang salita ng Panginoon. Sabi niya, Lord, gusto kong basahin ang salita ninyo, pero hindi talaga ako marunong magbasa. Hindi ako marunong magbasa. Ang pangungusap sa kanya ng Panginoon, maupo ka, gabi-gabi, tuturuan kita magbasa. Every night, umuupo siya, binubuksan niya ang Bible. At alam niyo ba, walang nagturo sa kanya iba, natuto siya magbasa. Ngayon, isa siya sa ginagalang na pastor sa Santa Rosa, Laguna. Bishop Doming, ang tawag sa kanya, kasi ang daming churches na na-plant nila. No read, no write, no educational background. Pero,
ginamit siya ng Panginoon. Hindi yung cleverness, hindi yung education na background niya. Ang paggagamit ng Panginoon, ine-empower niya ang bawat isa sa atin, ordinary men and women. Meron ka bang story to share about how God has worked in your life? May kilos ba ang Diyos sa'yo? Tignan mo mabuti, kapatid. May testimony ka eh. May something sa'yo na ginawa ng Panginoon. Mula sa putik ng kasalanan, saan ka ba hinangon ng Panginoon? Mula sa kahirapan, anong ginawa sa'yo ng Panginoon? Mula sa walang-wala kang tiwala sa sarili mo? Mula sa biktima ka ba? Tapos inahon ka ng Panginoon? Ngayon, nasaan ka na ba ngayon? Naglilingkod ka na ba sa Panginoon? Ang buhay mo, binago na ba ng Panginoon? Do you have a story to share about how God has worked in your life? Paano kanya tinransform into a new person? Doon tayo dapat magsimula. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old is gone. Behold, new things will come. Pag pinagpatuloy po natin ang Acts chapter 2, makikita po natin that all of what is happening here were but an introduction to what the Apostle Peter was about to do. Yung mga nangyayari sa Acts, introduction po yun. A very good way to start a sermon. Anong sabi niya? Chapter 2. First, they all heard a loud noise, like the roaring of a mighty windstorm. Then they were all filled and spoke the language of those that were there. Nagsalita sila sa iba't ibang language. Isang tao, isang language. Isang tao, ibang language. Then they all went out and testified to the people in the marketplace. Lumabas sila. Nag-testify sila sa marketplace, sa palengke. Senior nila kung paano sila binago ng ating Panginoon. Then, they were bewildered and asked, nagulat sila, nagtaka sila sa buhay nila. Sabi nila, how can this be? What can this mean? Sabi nila doon. Ano nangyayari? Bakit nagkaganito? Yung magtataka ka na lang kung paano naging matagumpay ang ginagawa mo para sa Panginoon. Magtataka ka na lang na wala ka namang galing. Wala ka namang husay. Wala ka namang background sa isang bagay na ito. Pero because of the empowerment, the infilling of the Holy Spirit, natetestify mo na ginagamit ka ng Panginoon. But it's something that benefits other people, lalo na sa salvation. Si Pedro po, he stepped forward and started to preach. Nag-preach po siya. At doon na po sunod-sunod yung mga kaganapan. Next Sunday, we will study about the next word, preaching. Pero ngayon, uuwi tayo mga kapatid, na ang tanong sa puso't isipan natin, may istorya ba ako ng buhay na dapat kong i-share? Maganda siguro ang tanong, nagbago na ba ako? Unang tanong, may something ba na dapat baguhin sa buhay ko? Nabago na ba ito ng Panginoon? Nagpasakop ba ako? Nag-submit ba ako sa control of the Holy Spirit? Pinupuspos na ba ako ng Holy Spirit ngayon? O dati pa rin yung pamumuhay ko? Tandaan niyo mga kapatid, may time limit tayo sa buhay na ito. Hindi maglalaon, mahubusan tayo ng lakas. Hindi maglalaon, yung kabataan natin, dadaretso tayo sa katandaan. Mawawalan tayo ng sigla. Yun dapat sana ngayon ay paglilingkod na natin sa Panginoon. Ipaglingkod na natin sa Panginoon. Pero bago mangyari yun, you must be filled with the Holy Spirit. And you must have a transformation story to tell others. Umpisahan mo sa bahay. Yung mga pagtuturo-turo natin na magmano tayo, magmano. Sabi ko nga, kinakapalan ko nga mukha ko eh. Ginaganon ko yung mga bata. O magmano ka na. Kasi pagdadating nyo sa bahay, hindi kayo nagmamano. Pag sinanay nyo sarili nyo, dito pa lang kay pastor nga, nagmamano ako eh. Sa nanay ko pa kaya eh. Dapat magmano ako sa nanay ko. Magmano na kayo sa nanay mo. Yung mga Acts 29 natin, na good news, nadidinig ko yung stories ng inyong mga parents, na ibang mga kapatiran natin. Malaki yung mga nagiging pagbabago. Praise God. Praise God.
Keep up the good works. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng yan, ang naitataas, si Lord. Si Lord ang naitataas. Kaya, invite natin si Lord na puspusin yung puso natin. Okay? Invite natin si Lord na gabayan tayo, magpasakop tayo sa Kanya. Kanina may kinanta tayo, bagong kanta, no? Yung Banal na Espiritu, no? Ganda yun, ano? Kung gaano kaganda yung kanta, mas gaganda yun kung magiging prayer natin yun. At lalong mas magiging maganda kung magiging application natin yun. Diba, mga kapatid? Aawitin po natin yun, no? Tingnan natin kung mas kaya nating awitin ngayon. Ano? Bago natin awitin, mga kapatid, ina-encourage ko po yung bawat isa na mag-meditate kayo sa harapan ng Panginoon. Ang tanong nga talaga is, Lord, meron po ba talagang bagay sa buhay ko na gustong-gusto niyong baguhin, pero hindi ako nagpapasakop sa inyo? Alam niyo mga kapatid, alam ko to, matagal na alam ko na ito, itong isang bagay na ito. Wala talagang magbabago sa buhay mo kung hindi ka magkakaroon ng tunay na encounter sa Panginoon. Ako ang tagal ko na nakakilala sa Panginoon, pero nagbago lang yung buhay ko noong kabataan ako nung na-encounter ko talaga si Lord. Yung talagang naramdaman ko na pinuspos ako ng Banal Espiritu. Then I said to the Lord, Lord, bahala po kayo sa buhay ko. Puspusin niyo po ako. Lahat ng gagawin ko yung kalooban ninyo, susundin ko kayo. Gusto natin magkaroon ng testimony? Mag-start po tayo ngayon. Habang kayo po ay nakatungo, and I pray na nakapikit po kayo, I wish na nakapikit kayo, meditate nyo po sa Panginoon. Kung kinakailangan mag-sorry kay Lord, mag-sorry kay Lord. At invite natin ang Holy Spirit to fill us today.
natin ang aming buhay, Panginoon. Iginagalang po namin kayo, Panginoon. Kaya sisikapin po namin maging maingat sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita, at sa aming mga gawa, Panginoon. Dahil ginagalang namin kayo, nasa aming buhay, Panginoon, mamumuhay kami ng may pagsunod sa kalooban ninyo, Banal na Espiritu. Lord, mahal na mahal namin kayo, Panginoon. At hangad namin, hiling namin na kayo maghari sa amin, mamuno sa amin, Panginoon. Empower niyo po nawa kami, Panginoon. Yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, yung mga prayers na hindi namin alam kung anong pagpe-pray namin, Lord, lead us, O Lord God, please. Yung mga task na binibigay niyo sa amin, Panginoon, yung mga ministries, involvement, na gusto ninyong ma-involve kami, Panginoon, di man namin alam ito, Panginoon. Pero sa pamamagitan ng pagpuspos ninyo at paggabay ninyo, Panginoon, at kapangyarihan ninyo, mangyayari po ito sa buhay namin, Panginoon. At kayo ang itataas namin. Kayo ang tatanghal namin, Panginoon. Lord, as your servant, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, I'm praying, Lord God. I'm praying to pastor a church that really love you, Lord God. Ipinapanalangin ko, Panginoon, na kami, Pastor Tom, Panginoon, ay pagpastoran ang church na ito, Panginoon, na totoo pong nagpapasakop sa kalooban ng Banal na Espiritu. Kaya't nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, simula sa pinakabata hanggang sa pinaka-nakatatanda, Panginoon. Pakapuspusin niyo po kami, Panginoon. I-correct niyo po nawa kami kung kinakailangan may magbabago sa aming puso, buhay, Panginoon. Itama niyo po nawa, Panginoon, ang mga maling gawain at landasin namin, Panginoon. At nawa, Panginoon, mas maging malapit kami na malapit sa inyo, Panginoon. Ang bawat isang nandito, Panginoon, maging mga kapatid namin na wala man dito, Lord God. Panginoon, kabahagi po silang lahat, Panginoon, ng Christian journey namin, Panginoon. Kabahagi silang lahat, Panginoon. Sama-sama kami, sabay-sabay, Panginoon, na lalakad tungo sa kalooban ninyo, Panginoon. At aabutin namin ang mga potentials na ginagawa ninyo, binigay ninyo sa amin, at ang mga ministry na ipagkakatiwala ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu. Again, we welcome you in our lives, Lord God, in our family, and in this church, Lord God. Thank you, we praise you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.